Yun, Gumaganti din naman ng mabuti yung mga anak, ano po? Yun ang magiging blessings ng mga magulang sa anak kapag nakikita ng mga anak yung pagsunod ng mga parents sa Diyos. Tandaan natin yan, no? Makikita yan na yung mga anak din ay magiging masunurin din sa magulang. Yun yung after effect ng pagiging godly ng mga magulang sa Diyos, no? Kasi mararamdaman din yang ng mga anak no, na magiging caring, loving, and concerned yung parents sa kanilang mga anak. And because of that, tandaan nyo, yung mga anak, magiging masunurin yan. No? Kaya dito, tandaan natin, paalaala ito na iniutos ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Tandaan natin yung sinulatan ni Apostol Pablo, Brother Efren, mga hintil ito. No, mga hintil ito na hindi naman sila mga Jewish by birth. Ang mga Hudyo talaga, yung nabanggit natin kanina sa Exodus, no, doon sa Deuteronomy, alam na mga Hudyo yan na tinuturo sa kanila during their early years ng kanilang buhay sa kanilang pamilya. Pero itong sinulatan ni Apostol Pablo, mga kapatid, mga hintil ito. Iba yung culture, iba yung upbringing sa kanila ng kanilang mga magulang. Kaya nga, ito yung dapat na masunod dahil ito yung kalooban ng Panginoon. Ganon din naman tayo, di ba? Hindi naman tayo, Brother Efren, hindi naman tayo na ipanganak na yung mga magulang ay Kristiyano na. Karamihan sa atin ay hindi pa Kristiyanong totoo doon sa aral ng Panginoon yung ating mga magulang. No? Kaya nga, hindi tayo talaga na-train kung paano talaga yung Christian function, role ng isang anak sa magulang. And even our parents, hindi rin nila totoong nagagampanan yung kanilang pagiging Kristiyanong parents sa kanilang mga anak before dahil hindi naman tayo lahat talaga nag-umpisa doon sa Christian values, Christian parent, family. So, tayo natuto nung may nagturo sa atin, nakapag-aral na tayo, yun na. No? Kaya nga, tayo natuto, no? Yes, oo. Kaya nga, may struggle pa rin, Brother Efren. Kaya nga pagkatapos yung sa environment pa, sa community pa, sa sosyalidad natin, lalo na ngayon, nabanggit mo kanina, yung mga kabataan ngayon, very open and accessible sa social media, yung kanilang nakikita, napapanood. Alam mo ba na nagkakaroon ng mental problem ngayon ang marami, hindi lang sa Pilipinas, all over the world, dahil dyan sa mga social media, dahil dyan sa mga gadgets na dahil very accessible, very open, dyan. No? Kaya nga, sa sangbahayan nga, Brother Efren, yung magulang ngayon mag-uutos through text, through messenger, doon sa anak. Samantalang kasama niya sa bahay. Sa text na lang sila kakain na, sabi niya, no? text. Okay? O kaya mama, pagkatapos natin kumain, ikaw maghugas ng pinggan. Imbis na verbal oral, nandun na lahat sa texting, messaging. No? Dahil yun na yung naging kaalakaran di ba? So, hindi na maalis, kumbaga, nakadikit na yung mga gadget sa katawan ng mga tao ngayon. Even in the Christian, yun ang sana dapat na magkaroon tayo ng talagang control, right discipline, Christian way, God's way on how to really discipline ourselves. Kaya ito, isa sa pagdidisiplina ng Panginoon sa pamilyang Kristiyano is that children have to continue to obey their parents in the Lord, for this is right. Tandaan natin yun ang sinabi, this is right. Right sa Panginoon. In the Lord, At saka in the Lord, Brother Mon. Oo. Your parents in the Lord, sabi correct. Oo. Kaya nga, yun yung kalooban ng Panginoon. No? In the Lord. Kaya nga yung magulang, alam niya kung ano yung iniuutos niya, alam niya kung anong binibili niya sa anak niya, dahil it is also in the Lord. Yes, agree. Amen tayo doon, Brother Mon, ano? So, sabi mo nga po kanina, ito yung struggles din, di ba? Lahat tayo mga Kristiyano, iba-iba po yung mga struggles natin. Pwede ganyan po sa loob po ng family, ganyan Ang hirap po nito, Brother Mon, kasi halimbawa, yung influence po natin sa labas, sa church, napakaganda po. Pero sa loob ng family, may mga sana wala naman, pero struggle po, hindi tayo sinusunod ng mga anak natin. O yung mga anak po, hindi po sila sumusunod sa magulang. Yung Brother Efren, may mabanggit ako dyan. Yes po. Kasi syempre,
diyan sa Pilipinas, even here, no, dito sa Amerika, yung community naman, hindi lahat Kristiyano din yung nakakahalubilo ng mga Yun na anak. nga, oo, oo. Kaya nga malaking factor yun na nakakaimpluwensya sa mga anak doon sa pakikitungo nila pagdating sa bahay. Kaya nga sa bahay, maganda yung Christian atmosphere. Pero paglabas niyan, paglabas nila, pagpunta sa school, or even the parents, paglabas, pupunta sa trabaho, sa workplace, hindi naman mga karamihang Kristiyano ang mga nandoon. So, magiging tayong light and salt of the earth. Kaya nga, dapat maging strong ang mga Christian family. Kasi kapag strong ang Christian family, paglabas mo doon sa environment mo, sa mga bata, sa kanilang school, ang mga magulang sa kanilang workplace, nandoon yung light. Makikita sa kanila ang good example, good influence. No? Kaya nga pagdating sa bahay, maganda no? Magkaroon ng tanungan sa parents. Ano na experience mo? Anong nangyari sa school? No? Di ba? Ganun yung maganda no? May communication, no? May mutual na Yes po. communication ang mga magulang sa anak, no? Kasi maganda yan na mapapanatiling malakas, no? Kasi mga anak, kung matatanong mo, what's your experience? Ano ang kaganapan mo doon sa labas? So, ganito ganito. May lalo na, usong-uso din tuloy-tuloy yung bullying. Yung Yes bullying, po, isa pa yan, oo. lalo na Siguro sa in the mga bata. future, Oo, pwede sa mga nating bata. ma-discuss po yan. Oo. Siyempre 'pag nabubuli-bully yung mga bata, alam mo naman sa school, 'di ba? Karamihan diyan hindi naman Christian. Pagkatapos 'pag yung Christian yung pang binubully. Siyempre yung bata magkakaroon ng disappointment, discouragement, pag-uwi sa bahay minsan umiiyak, sasabihin ng bakit ganito? Siyempre yun. So, how do you support parents? How the parents will deal with that doon sa mga anak nila na Christian na pero may ganyan ding nararanasan, no? So, Yes. yan na ng mga bagay-bagay na we have to adjust ourselves, learn to those are realities mga kapatid na dapat nating tanggapin na even